Hi guys! Kamusta kayong lahat? My name is Jeffrey Antonio Ang and I'm the Director for Training at Marketing dito sa ating napakagandang company na JC. So sa lahat ng ating mga authorized wholesalers and retailers, I would like to welcome all of you to our company JC. We are very happy that you are now part of the JC family as an authorized wholesaler and retailer. And I know excited ka na on how to start learning and earning from the very good and trending products that we have right now. I know this year you have so many goals and so many dreams that you want to achieve. And we are happy and blessed that JC will be able to help you realize all those things. But of course, before we get into that, I want you guys to know who JC is and what JC has accomplished throughout the decade and why we are one of the best wholesaling and retailing companies in the world today. So guys, I want to share to you the story of the rise of JC from humble beginnings to the top. Let's all watch this video. Our mission is to provide high-quality products formulated from the best ingredients in the world to people around the globe through our innovative marketing system. And our vision is to promote a healthy, balanced lifestyle to every individual in the world. We begin our incredible journey in 2014 when two young entrepreneurs by the name of Jonathan So and Carlito Macadengdang collaborated together to establish a company with a sole intention of providing a healthy, balanced lifestyle, and at the same time a lucrative opportunity to earn from its innovative marketing program. Celebrating its grand launch in January 2014 at the SMX Convention Center in transforming its logo into more spirited look, the company is thankful for the success of its thriving loyal wholesaler. As its wholesalers continued to grow in product lines doubled in health and wellness now, with beauty and skincare product lines, the need for a much bigger and better office space was top priority. JC Premier continues to make its presence felt, reaching out to those who are looking for an opportunity to improve their health and to have their home-based business. By the year 2016, JC Premier inaugurated its first international corporate headquarters in Dubai, UAE, which paved a way for the launching of other international corporate headquarters. We are now in Abu Dhabi, Qatar, Singapore, Taiwan, and Italy, and also institutionalizing the following international business centers. As we go to our 5th anniversary, which we fondly call Good Life Summit, JC Premier adapt to the international branding recognition by transforming its logo to what is now known and seen today. JC Premier is now known as JC. Today more than ever, JC has been known in the industry as the company with the most generous compensation plan and most realistic, doable, and workable rewards program, all for its hardworking wholesalers. We want to change our online, retail, and wholesaling industry as being represented. Over the past few decades, this lucrative industry has helped a lot of individuals from all walks of life, from different countries, cultures, and ethnicity improve their lives for the better. And we believe that JC can help them achieve more, do more, and be more in this industry. JC is all about helping the people. We believe that personal relationship has a strong foundation in building their work,
We believed in empowering our wholesalers by rewarding them in a way that will motivate them. We believe in change and we believe that we can make the industry better. As JC progressed as onward and begins to take notice, the company continues to innovate with cutting-edge technology. Continues to partner with world-class companies with reputable research facilities that provide you with only the best products. And continues to provide rewards program that are both workable and realistic for both new and existing wholesalers. To be great by making the greatest decision to commit and act para sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Just have to make that one great decision. I would like to remind again all of you that this industry will not dictate the future of JC. JC who will dictate the future of this industry. Wow! There you have it, guys, the humble beginning of JC and the rise to the top of the company. We are very proud not only of the vision of our founders, but also the mission of the company as well, which we are realizing today. Over the past decade, we have encouraged and molded a lot of people who are wholesalers and retailers to be more and earn with the very good top quality products that we have and partners all over the world with our carefully studied and curated products to uplift not only the health of our customers but also the lives of our wholesalers and retailers as well. Again, we are happy to all of you, to all of our authorized wholesalers and retailers that you are now part of the JC family, and we hope that we can share with you our expertise and work together for you to earn like all of the other wholesalers and uplift and realize their dreams and goals. JC has already evolved from having one product, the flagship product which is the JC Organic Barley, to several products for health, beauty, and wellness, which are the Cell Detox Program, Weight Loss Program, and Immunity Booster products. It has been proven for the past decade that these are all essential to everybody, from teenagers to adults to our grandparents. JC has a line of products that provide for all walks of life that our wholesalers and retailers are enjoying sharing with their loved ones, friends, and family. We are helping them in their journey in health, beauty, and wellness, while at the same time helping our wholesalers and retailers earn more income for their families and loved ones. Now the question is, how can you capitalize and earn from being a wholesaler and retailer of our products? To start with, I would like to share with you guys tips on how you will be able to maximize this. You know, earning from our products starts with sharing what the product is. And the easiest way to share the products is sharing our flagship trending product today worldwide, which is the JC Organic Barley. Now, I am here with one who will share with you tips and insights on what the product is and how you're going to be able to start earning from JC Organic Barley. Guys, let's watch this video. Hi! Ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Ferdinand Soledad po, Assistant Medical Director ng JC, at nandito muli para pag-usapan natin ang healthy money. Okay? So, tandaan natin, ang katawan natin ay may kakayahan na tulungan ang ating sarili.
no? Para gumaling sa anumang karamdaman. Our body has the innate capacity to heal itself. So, ibig sabihin po, bigyan mo lang ng sapat na kalusugan ng katawan mo, kaya mong labanan lahat ng karamdaman. Now, why do we get sick? Bakit ba tayo nagkakaroon ng karamdaman? Number one, stress. Diba? Sabi ko nga, ang stress, napakaraming dahilan eh. Alam niyo ba na ang mga tao, at pumunta sa mga doktor yan, at hindi makita ng mga doktor ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng karamdaman, we blame it to stress. Di ba? Yung naging measure na sandigan namin na to tell the patient na okay, actually this happens because of probably the stress that you're actually encountering, no? So what else? Di ba? Toxin buildup. Saan ang gagaling to? Sa mga kinakain mo, sa nalalanghap mo. Poor nutrition. Siyempre, yung uri ng kinakain. Healthy ba? Hindi ba healthy? Di ba? Lack of sleep. And of course, infection. Now, what are the major causes of death? Okay? Major causes of death, sa lahat po, para this involves everything, no? Lahat ng tao. What are the major causes of death? Alam niyo po, ang major causes ng death in modern days, no? Ang karamihan po ng karamdaman ay yung pagkamatay ay dahilan sa mga sakit, no? Hindi because of old age. So, ibig sabihin po, sa panahon natin ngayon, ang karamihan ng dahilan ng pagkamatay ng tao ay because of sickness or diseases, not because of old age. Now, ano yung mga leading causes of death, no, from 1999 up to the present? Alam niyo po ba na ang number one leading cause of death is still heart disease or atake sa puso? Pangalawa, cancer or tumor. Diba? Diabetes and insomnia. Now, when we talk about cardiovascular diseases, diba? Ano po ba yung meron dito? Alam niyo kasi pag tinamaan ka ng sakit sa puso, no? Sabi nga nila, may mga kasabihan na kapag yan ang tumama sa'yo, ang number one symptom is death. Pagkamatay. You know why? Ang heart disease po and stroke kills 1/3 of all deaths globally. Ibig sabihin, lahat ng mga namamatay sa buong mundo, 1/3 po nun, or 33.33% is actually because of cardiovascular diseases. Diba? Ganun katindi yan. Sa Pilipinas lang Ganun din, walang nabago. Number one killer disease pa rin sa Pilipinas ang cardiovascular diseases. So ano po ba yung cardiovascular disease? Ang ibig sabihin lang po nito ay mga kondisyon. Ito po yung mga kondisyon na nakaka-apekto sa puso, nakaka-apekto sa mga ugat natin, di ba? Coronary artery diseases definitely leads to heart attack and stroke. At pag sinabi natin stroke, may kinalaman naman sa mga ugat sa utak. So there are a lot of factors that contributes to the development of this kind of sickness. Di ba? Maraming factor po yun. And definitely, sabihin natin, pwedeng mga kinakain natin, inactivities, no? Marami pong dahilan. Now, what else? Alam, sabi po, no, sa WHO, ang cardiovascular diseases na po is the leading cause of death globally. Diba? Imagine mo, globally pinag-uusapan natin, hindi na Pilipinas. Diba? Globally na. So, estimated 17.9 million deaths per year. 17.9 million deaths. Ang dami niyan. Sobrang dami. So, paano? Are we going to stay with this? Or gusto nating iwasan itong mga to? So, definitely kailangan nating iwasan. No. How do we acquire? Dapat, para maiwasan natin, alam natin kung paano natin na-acquire ang sakit na to. So, how do we acquire this? Number one, definitely is unhealthy diet. Unhealthy diet. So, mahilig kang kumain ng mga pagkain hindi kailangan ng katawan mo. Diba? So, punong-puno ng mga saturated fats, punong-puno ng trans fats, punong-puno ng sodium, ng sugar. And all of this contributes to what we call plaque formation. Pagdami ng deposito ng taba along the blood vessel walls, sa mga arteries.
So, tumitigas ngayon yun. Nagkakaroon tayo ng arteriosclerosis, atherosclerosis, hardening and narrowing of the arteries po ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, pag sobra-sobra ang pagkain natin ng mga junk foods, this leads to early death. Di ba? Sabi sa USA Today, it leads to early death and heart disease. Yan po ay facts. Galing sa USA Today po yan. Now, what else? So, paano pa tayo nag-acquire ng ganitong uri ng sakit? Sinabi ko kanina, nabanggit ko na to, physical inactivity. Kung hindi tayo masyadong active, ika nga. Pag hindi ka active physically, definitely it leads to problems related to cardiovascular disorders. No? In one of my talks, sinasabi ko na galaw-galaw para hindi ma-stroke. Di ba? So, totoo yun. So, we really have to have some exercise. And my advice, dapat, alam niyo yung exercise natin, simple lang. 20 minutes a day lang. 20 minutes of walking. Max of 30 probably. It will improve your heart health. Simpleng paglalakad lang for 20 minutes will improve your heart health. Especially those individuals na nagtumatanda, na nagkakaedad na, because the risk of having cardiovascular disorders are higher to those who are actually aging. Diba? So what else? Isa pa sa possibility na dahilan ba't na-acquire natin itong sakit na to is yung tinatawag nating tobacco smoking. So yung mga tao pong naninigarilyo. So ngayon, medyo nagsasabi nila, okay, bawasan namin ang paninigarilyo. Ano yung pinalit nila? They do what? They use vape. Diba? So, alam nyo, hindi pa rin natin masasabing safe yung mga yan. Kasi we're still involved with chemicals. Diba? So, alam nyo sa CBS News, ano sabi nila? Okay? 1 cigarette a day can still kill you. 1 cigarette a day can still kill you. Diba? So, it's a study done. And CBS News had it. Diba? So, ibig sabihin, kahit isang stick lang, delikado. So, what else? Paano pa tayo nag-acquire ng karamdaman na related sa CBD? High blood pressure. High blood pressure po. So, ibig sabihin po, pag hypertensive tayo, tumataas ang possibility na magkaroon tayo ng heart attack and stroke. You know why? Kasi pag mataas po yung ating blood pressure, nadadamage yung mga arteries natin. So, yung arteries mo, generally we call it blood vessels, lalambot yan. Pag lumambot yan, okay, lolobo. Pag lumobo yan, susceptible tayo dun sa tinatawag nating aneurysm. Diba? Aneurysm. So, ibig sabihin po, pag pwedeng pumutok ang mga ugat natin, pwedeng magbara ang mga ugat natin, tataas ang blood pressure, puputok ang ugat, heart attack, pwede ring stroke. Diba? Ang stroke, hemorrhagic stroke ang mangyayari sa'yo. Pag pumutok kasi yan, labas ang dugo, hemorrhagic stroke. So, ano pa ho sinasabi? May mga pag-aaral na ginawa, na even, yung mga habits natin like binge drinking, pwedeng mag-increase ng blood pressure yan. Diba? So, ibig sabihin, kapag tayo po ay umiinom ng alak, tapos mataas pa ang blood pressure natin, uncontrolled, they say it's a little combo, meaning pwede kang atakihin anytime. Diba? So, what else? Dapat monitor mo yung cholesterol mo. You should be monitoring your cholesterol. Dapat kasi yung total cholesterol mo is lower, even your LDL, which is the bad cholesterol, dapat mababa din yan. Because ito, contributory ito dun sa tinatawag nating plaque build-up. Yung pagdami ng deposito ng taba sa mga ugat natin. Diba? So, that's one thing. Now, what else? Sabi sa mga pag-aaral sa ABC News, 40%, 40%. Ibig sabihin po ay ng mga US adults, naging dahilan, or unaware sila na nagkakaroon ng tinatawag nating high cholesterol. So, ibig sabihin po, importante rin pala yung tinatawag nating annual check-up. Malaman lang natin kung ang lipid profiling. Malaman natin kung tumataas na ba yung cholesterol natin sa ating katawan. Imagine, 40% ng mga tao sa US are not aware na meron pala silang
cholesterol sa body. Di ba? So next contributory factor is obesity or overweight. So pag obese ka, which is nabanggit ko na rin in one of my talks, pag obese ka, malaki ang chance na magkaroon ka ng heart disease, ng sakit sa puso, ng pagtaas ng blood pressure, ng pagtaas ng cholesterol, ng pagkakaroon ng diabetes. So NBC News tells us, no? Remember, NBC News tells us na being obese can actually kill you. So it's actually a study, no? Pinag-aralan po yan. It was featured in NBC News. So what else? Ano pa yung dahilan kung ba tayo nagkakaroon ng cardiovascular diseases? Well, ito yung common na sinasabi namin pag hindi namin makita na kung anong dahilan, no? Stress. Which is true naman. Kapag sobrang level ng stress mo sa katawan mo, no, what happens? Nagkakaroon ka ng overeating, stress eating na tinatawag natin. You smoke a lot. You do not exercise. Wala ang physical activity mo, bagsak, no? Very inactive ka. So, ibig sabihin, the risk of having cardiovascular diseases or disorder increases further. May mga sinabi pa, no, sa Daily Mail, no? Ang sinabi sa Daily Mail, media worker dies of overworking. No? Na-stress, no? Na-stress sila. Diba? So, now, cancer. Naku po. Pag pinag-usapan natin ng cancer, ayan, nakikita natin, napakadelikadong sakit o karamdaman. Even up to now, no, kapag hindi naaagapan, malaki ang possibility na tayo ay magkaroon ng problema. It leads definitely to death. No? So, ano-ano po yung mga cancer na common? So, ito po yun. Diba? So, ibig sabihin, babae, lalaki, lung and colon cancer. Common yan. Lalaki, prostate. Babae, breast cancer. So, ano ba ang cancer? Saan ba ito nakukuha? No? So, ang cancer po, isang uri ng karamdaman na nagkakaroon ng uncontrolled na pagdami yung cellula mo. So, yung cell division na tinatawag natin, dapat normal yung piling up niyan eh. But then again, if you have cancer, nag-iiba itsura, tas mabilis dumami. Diba? So, nagpo-form na tinatawag nating tumor or bukol. And normally, it spreads throughout the body. No? So, ibig sabihin, pag kumakalat po yan, tumataas ang possibility na ika nga, nagme-metastasize. No? Pag nag-metastasize yan, so definitely, it kills. Nakamamatay po. Diba? So, ano bang dahilan? Ba't nagkakaroon ng cancer? Number one is heredity. Namamana. Okay? Namamana po. So, ibig sabihin, may mga pagbabago sa ating katawan, genetic mutations, na nakuha natin sa ating mga magulang and natatransfer sa ating katawan ng mga anak, o even sa mga apo, at tumataas yung possibility ng having or na magkaroon ka ng tinatawag nating cancer. Now, ano pa yung pwede maging dahilan? The most common is environmental factors. Okay? So, environmental factors, exposure sa carcinogens. No? Pag expose ka sa mga carcinogens, definitely, okay? Ano yung mga chemical na yon? Pag kayo po ay nasa farming, yung mga chemical na ginagamit niyo dyan, di ba? Yung paninigarilyo mo, yung mga air pollutants, no, sa paligid natin, yung mga smog na nanggagaling sa mga sasakyan, and the UV lights, di ba? Yung too much exposure sa sunlight, no? Asbestos, ito sa work-related, mga chemical na nakukuha natin sa trabaho, definitely all of them may contribute to cancer formation. What else? Lifestyle choice. So, yung lifestyle choices natin, di ba, influences the risk of developing cancer. So, ibig sabihin, mahilig ka manigarilyo, mahilig kang uminom ng alak, mahilig ka sa red meat, mahilig ka sa mga fatty foods. OMG. No? Lahat na lang ng hindi tama ginawa mo. Inactive ka physically. Obese ka. Definitely, the lifestyle choices that you have right now is the one that will kill you. Diba? So, importante po yan. Okay? So, next to that is diabetes. Diba? Ang diabetes po, isang
kondisyon na kung saan tumataas po ang level ng sugar sa ating katawan. So definitely, merong dalawang klase, ang type 1 and type 2. No? So, ang type 1 definitely is inborn, namamana. Type 2 is the one that's acquired actually. No? So pag na-acquire mo yan, importante na makontrol, no? Yung ating sugars. Kasi nanganganak yung sakit na yan. Tandaan natin, nanganganak ang sakit na yan. So pag diabetic ka po pala, okay, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Pwedeng mabulok yung kasi nawala ng pakiramdam ang paa mo, nasugatan ka, pwedeng mabulok yung paa mo, pwedeng kang maputulan. Diba? So, alam nyo ba, nasabi sa WHO, okay, it is the 9th leading cause of death worldwide. This is, the study done is actually 2019, no? So, sinabi ng WHO, it is the 9th leading cause of death, worldwide death, no? So, ibig sabihin po, dapat mag-iingat talaga tayo. Diba? Nabanggit ko na kanina, may dalawang uri ng diabetes. We have the type 1, okay? And we have the type 2, okay? And definitely, kaya naman natin kontrolin to eh. So, kinakailangan lang, mag-ingat tayo sa ating mga kinakain, no? And lahat ng uri ng sweets, medyo pigilan mo yung sarili mo. No? Masarap kumain, but definitely, ingat lang. Okay? So, next is, paano ba natin makukuha yung diabetes? Nako, may staging tayo dyan. Number 1 is obesity. Alam niyo, obesity. So, dito, nagkakaroon tayo ng insulin resistance eh. So, ibig sabihin, kahit nagpuproduce ka ng insulin, hindi naging sapat yan para maging efektibo siya sa pagpababa ng asukal. So, obesity is one factor na naging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng diabetes. Next is physical inactivity. Alam nyo, isa pang dahilan is yung physical inactivity, di ba? So, pag ikaw, hindi ka masyadong active physically, nanonood ka ng TV, pakuya-kuya-kuy ka lang, no? Sabi nga natin, kumakain-kain ka pa. And ano mangyayari? Definitely will gain weight. And pag nadagdagan ng timbang, ano na naman yung possibility? Diba? You become obese. Insulin resistance will be there. Diba? Next is unhealthy diet. Diba? Unhealthy diet. Ibig sabihin, pag ikaw, kumakain ka naman ng mga pagkain na hindi nakakatulong, no, sa katawan mo at nakakadagdag pa ng asukal sa katawan mo, it will actually lead to increase in sugar. Alam naman natin yan. And, of course, the next thing is genetics. Hereditary. Diba? Namamana. So, ibig sabihin, kung ang magulang ay merong diabetes, ingat din po tayo kasi there's always that possibility na magkakaroon ka din ng diabetes. Diba? So, yun po yun. Especially, kung mahilig tayong kumain, diba? May history ka ng diabetes, mataas ang chance na magkaroon ka ng type 2 diabetes. Okay? So, next is insomnia. Ano ba yung insomnia? Ito yung sleep disorder. Isang karamdaman na may kinalaman sa pagtulog. Hirap kang matulog. Diba? Gustong-gusto mo nang matulog pero mulat na mulat ka pa rin, gising na gising ka pa rin. So, ibig sabihin dito, may issue ka. No? So, nawawala yung chance mo na matulog at dahil wala yung chance na yon, nagiging irritable ka. Nagkakaroon ng fatigue, ika nga. So, kapag kinabukasan, may mga task ka na dapat gawin, you have difficulty concentrating on doing that, no? May mood disturbances ka. Diba? May mood swings na tinatawag. Kahit lalaki, may mood swings. Diba? So, ibig sabihin, may disturbance na tinatawag nating functioning ng body, especially at daytime. So, ibig sabihin po pala, ang insomnia, malaki ang effect sa katawan niyo. Diba? Yes, di ka nakatulog. Ano mangyayari kinabukasan? Definitely, lack of concentration. Diba? Hindi ka makakagawa ng trabaho mo ng maayos. Next is, ano pa nagagawa ng insomnia? Cognitive disorders.
So, ibig sabihin, may impair ang cognitive functions mo. Yung kakayahan ng utak mo to concentrate, yung kakayahan ng utak mo to hear out, no? Naririnig mo nga, pero hindi mo naiintindihan. No? Hindi na pa-process ng katawan mo. So, again, if somebody gives you an instruction, hindi mo na pa-follow yung instruction. And if you have to decide on certain things, you have nagdidili-dali ka, hindi ka makapag-decide properly. Di ba? So, the cognitive functions are affected. You have impaired memory, the listening process is poor, and the problem-solving abilities are poor actually. Di ba? So what else? Ano pa yung mga nangyayari? Mental health concerns. Di ba? So syempre, insomnia ka, tumataas ang risk of anxiety and depression. Anxiety and depression. So pag hindi mo na-cope up yan ng maayos, hindi mo nagawa ng paraan, it will lead you to possible mental health issues. Diba? And other than that, so ibig sabihin po, pwede tayong magkaroon ng weak immune system. Imagine mo, di ka nakakatulog for a week. Diba? Madali kang tamaan ng sakit. Madali kang magkaroon ng infection. Diba? Ubusipon, the most common. Dala-dala ng hangin yan eh. So, definitely the immune response is poor, magkakasakit ka. Cardiovascular disorders, that's the next. So, bakit? Wala kang tulog eh. Pag kulang ka sa tulog, yung blood pressure mo pwedeng tumaas. May mood swings ka. Diba? Galit ka lagi. No? So, magkakaroon ka ng possible irregular activity ng puso. Diba? Yung heartbeat mo magkakaroon ng problema. So, that will increase the risk of having heart attack or cardiovascular diseases. So what else? Siyempre, pag hindi ka nakakatulog, ano pwede mangyari? If you're driving, no? Pag nagda-drive ka, malaki ang chance na maaksidente ka. Diba? So yung mga tao na kulang sa tulog, mahina ang decision making nila, no? Sa pagda-drive. Yung alertness nila kulang, yung reaction time kulang. And pwede silang ma-aksidente because pwede silang maidlip eh. Just a few seconds na nakatulog ka, boom! Pwede kang ma-aksidente. Diba? So again, insomnia can be a major problem. Diba? Sabi nga ng ating kaibigan, no? Let food be your medicine and your medicine be your food. Diba? Sabi ng kaibigan ko yan. Pero second na ako eh. Hindi, joke. Second generation na. Okay. And according to studies, no, sabi sa mga pag-aaral, the human body has the innate capacity to heal itself. Diba? Dahil dyan, sa pag-aaral na yan, may solusyon naman tayo. Anong solusyon natin? Dalawa. It's either you go for allopathic medicine, diba? Or the organic solution. Ano po yun? Sintetico o natural? Yun lang yun eh. So, if you choose synthetic medication, of course, may mga sintetikong paraan. And of course, ang pinakamaganda, natural na paraan. At dito po papasok yung isa sa pinaka-importanting produkto ng JC, which is barley grass. Diba? Barley grass. Ano ba yung barley grass? Diba? So, ang barley grass po, para sa kalaman ng lahat, ito yung pinaka-oldest living thing growing on earth. Okay? Even before the modern civilization. No? Nung panahon po ng mga gladiators, panahon ng Egypto, mga ancient civilizations like Babylonia, alam niyo po, buhay na. Buhay na yung barley. Okay? Tinatanim na nila yan. And even sa Quran, sa Bible, ilang beses pong na-mention yan. Ang barley po ay 37 times na na-mention sa Biblia. Diba? And even in Quran, it was mentioned 9 times. Diba? So, may mga pag-aaral din pong ginawa during modern times. And it was actually done by our friend from Japan, which is Dr. Yoshihide Hagiwara. So, isa po siyang doktor, scientist, pharmacologist, no? At sabi niya sa kanyang mga research, which are actually numbering around 200 or more, for over a period of 13 years. Grabe. Napag-alaman po niya na ang barley
is the most excellent source of nutrients. Siya palang pinaka-excellent source ng nutrisyon na kailangan ng ating katawan. The body needs for repair, the body needs for total well-being. Nandyan pala sa barley. Now, ano po ang isa pa natin masasabi about barley? Barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Alam nyo ba? Now, we have 68 micronutrients. No? Meron tayong minerals, vitamins, enzymes, and amino acid, all present in barley. Diba? Sa young barley. So, ibig sabihin po, 68 all in all. Now, bakit mahusay ang ating organic barley? Upang maiwasan yung tawag nating heart attack, ito po ang dahilan. Karamihan naman ang atake sa puso nagagaling sa cholesterol, di ba? So, ibig sabihin, pag dumadami ang cholesterol mo sa ating katawan, ano ang pwede mangyari sa mga ugat natin? Pwede siyang magbara. At pag nagbara po yan, may possibility of total blockage, blood clotting, at kung yan ay nasa area ng puso, heart attack. Pag nasa area ng utak, stroke. Yun po yung mangyayari. Kasi mamamatay yung sinusuplayan. No? Pag sa puso, halimbawa, nagsusupply siya sa major coronary artery, mamamatay po, no? Yung bahaging yun ng puso. Okay? Kapag barado siya. Walang supply ng hangin, walang supply ng pagkain. Ganon din po sa utak. Okay? Magkakaroon din tayo ng problema doon. Okay? So, what else? Bakit mahusay ang organic barley? Para maiwasan ang atake sa puso. Dahil po ito doon sa tinatawag nating soluble fiber. Ang soluble fiber known as beta-glucan prevents the deposits of cholesterol along the blood vessel walls. Pinipigilan po niya yan. So, ibig sabihin, kung hindi dumadami ang cholesterol mo along the blood vessels mo, walang atake sa puso. Maganda yung daloy So, kung magandang daloy mo, okay, sa lahat ng bahagi ng katawan mo, especially sa brain at sa utak mo, definitely walang heart attack. Walang stroke. Diba? So, ano pa yung posibleng makuha natin sa organic barley para mapigilan natin yung pagkakaroon ng atake sa puso? So, aside sa beta-glucan, we have vitamin B1, we have vitamin B2. So, di ba, alam natin, ito soluble fibers to. Soluble to, water-soluble. Ang B1 and B2 is a soluble, water-soluble product. So, ibig sabihin, kapag meron tayo niyan, nako, ang laking tulong together with your beta-glucan. May magnesium ka, may copper ka, may beta-cytosterol ka, and of course, pag may chlorophyll ka, lalong-lalo na. Kasi nga, ang chlorophyll is a known detox product. So, pag may chlorophyll ka pala, ang kakayahan niyan is to do detoxification sa body mo. So, ibig sabihin, with all these ingredients found in our barley, malaki ang tsansa. Mape-prevent natin ang tinatawag nating heart attack. Okay, alam niyo ba na ang US FDA, in-announce ng US FDA na ang barley, no, there's already a scientific evidence that our barley is a good product to control or reduce the risk of coronary heart diseases. Okay? Ibig sabihin, may kakayahan siyang pababain ang ating bad cholesterol and total cholesterol. Now, this is published 2006, May 19, 2006, by US FDA. Ang galing, di ba? So, hindi na tayo nagsabi niyan. The US FDA announced it. Di ba? So, now, bakit mahusay ang ating organic barley? Di ba? Dahil nga po, nabanggit ko na kanina, may fiber siya na beta-glucan. At yung beta-glucan na yan, pinapabagal niya ang absorption ng sugar, ng cholesterol sa ating katawan. Di ba? Ano pa ba yung natawag nating mga karakter ng organic barley to fight disease? Di ba? Nako, alam nyo ba? Ito pa, additional info ko sa inyo. May chromium to Alam nyo yung aside from beta-glucan, may chromium to. Ang chromium, isang uri ng mineral, okay, antioxidant, at the same time, nagpapababa ng sugar. So we control diabetes using this. Di ba? Chlorophyll is also a product that will control your sugar. Kaya niyang pababain yun. Di ba? So ibig sabihin, samahan mo pa ng mga flavonoids, saponarins in particular, and selenium, which is actually a mineral again, it will help you control your sugar.
So nakakatulong ang JC Organic Barley sa katawan natin to control cancer as well. Diba? Cancer, napakahirap na karamdaman. Diba? Lalo na kung metastatic na yan, pumupunta sa iba't ibang organ ng body, it kills you. So paano natin kukontrolin yan? Definitely, ito po ang dahilan. Mataas po ang organic antioxidants. Ang antioxidants po na property ng ating barley. At pag pinag-usapan natin yung antioxidant property, pag-uusapan natin ang ORAC value. Ang oxygen radical absorbance capacity. Kasi ito po yung dahilan kung paano natin kayang kontrolin yung carcinogenic actions. No? Yung formation ng mga cancer cells sa katawan natin. And we can even get this from fruits and other vegetables. No? But then again, napakayaman ng ating barley sa antioxidants. So, ano-ano yung mga ano meron diyan? Antioxidant property. Number 1. May vitamin A, which is an antioxidant. May vitamin E, which is again an antioxidant. May flavonoids, which again antioxidant pa rin yan. And SOD, or superoxide dismutase. So all in all, pag pinagsama-sama natin yung kakayahan ng ating organic barley as anti-cancer agent, pag-usapan yung ORAC value, we have 25,500 milligrams per 100 grams. Napakataas po ng ating ORAC value. Kung i-compare mo sa raisins, sa kale, sa spinach, sa grapes, tayo po yung pinakamataas. 25,500 milligrams per 100 grams. Diba? So, bakit naman, Dok, nakakatulong yan sa insomnia? Okay, ito pa. Ang insomnia, di ba, pinag-usapan natin kanina, hindi ka makatulog. So, is there a component of our body that will help you? Yes, we have GABA. Gamma-aminobutyric acid. Gamma-aminobutyric acid is a component na kayang pababain, no? Yung anxiety mo, yung depression mo. So, bibigyan ka ng kakayahan na kontrolin yon. And together with tryptophan and chlorophyll, perfect para kontrolin natin yung insomnia mo. Diba? Magkakaroon ka ng kakayahan na makatulog ng maayos. Diba? So, yan po yun. So, ano pa ba yung mga kondisyon na pwede mag-respond ang barley natin, ang ating JC Organic Barley? Naku, napakarami po. If I'm gonna mention everything, we have heart disease, cancer, prostate cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, detox, anemia, so on and so forth. Diba? Napakarami po. Now, pwede nyo nakikita nyo sa slides yan ngayon. Lahat ng possibility na pwedeng matulungan natin ng mga karamdaman, okay, na pwede nating masolusyonan using our organic barley. Now, what are the other benefits of JC Organic Barley? Meron ba? Okay? Yes, meron na meron. Ano po yun? Nakakatulong po ito sa sa pag-maintain ng youth, no? Maintenance ng youth. Dinidelay niya yung aging process mo. Okay? So, ibig sabihin, napapaganda yan, Doc? Yes. Mami-maintain yung youthness mo. Okay? Nagpapabata. Bakit siya nagpapabata, Doc? Meron kasi tayong SOD. So, we have SOD, superoxide dismutase. Alam mo yung SOD meron tayo sa ating katawan. But as we age, habang nagkakaedad po tayo, nababawasan yan. At dahil nababawasan siya, okay, nawawalan tayo ng kakayahan to control oxidation. So we need antioxidants. And our product has a good amount of antioxidant. Therefore, we reduce the possibility of aging, we reduce the possibility of having diseases. Now, what can JC Organic Barley do to your body? All. We reduce the possibility of cancer formation, we reduce the possibility of having diabetes, cancer, di ba? And aging. Anti-aging eh. Now, bigyan natin ng pagkakataon, silipin po natin paano bang ginagawa dito. Meron po tayong 3 glass of water. Tingnan natin yung energy capability ng ating katawan. Ayan, nakita nyo, sa plain water, may energy naman basta umiinom ka ng tubig, di ba? Kasi 60 to 70% natin water eh. It will give you energy, yes, pero minimal. Now, tignan natin kapag kumakain ka ng gulay, di ba? Ng leafy vegetables.
Ito pong nakikita natin dito na leafy vegetables po yan, i-consider natin. Merong chlorophyll, ika nga. So yung chlorophyll, it will help you energize the body as well. So, mix natin ng konti, no? And tignan natin kung ito ba ay epektibo sa pagpapalakas ng ating katawan. So, let's see. Ito po. Ayan. Boom! Natagdagan, lumakas. Gumanda ang ilaw. So, the energy capability of our vegetables is okay. So, kain ka lang dapat ng mga healthy na gulay. Now, subukan natin yung ating barley. Di ba? Ayan po. Lalagyan natin ng barley yung ating third glass. Ayan. So, this time, okay, organic barley naman ang gamitin natin. We have 25,500 milligrams, so, per 1 gram of antioxidant. Tandaan natin. Ayan. Ayan, hinalo na po. Nag-mix na. And kung ito po ay iinumin natin araw-araw. Araw-araw po, by simply taking this daily, look at the energy given. Wow! Sobrang lakas ng ilaw, di ba? So, the energy given to us is even better than having a regular, healthy na, tinatawag nating leafy vegetables. Water will give you energy. The vegetable is better. But JC Organic Barley is even better, if not the best. Di ba? So, sabi nga natin, from JC Organic Barley, from grass to glass. So, kung makukonsumo natin to on a regular basis, we become healthy. Hindi lang healthy, healthier. Or, sabi natin, healthiest. Di ba? So, yung kategorya mo, tataas ng tataas. Okay, sabi nga nila, many of us lose our health in making money and losing money and looking for health. So we have to be smart. Okay? We have to be different. So be in the good life. So we have to take JC Organic Barley daily. Araw-araw po. Gawin na po nating bisyo yan. Now, meron po tayong panunuorin. Okay? Isang JC Organic Barley story. Let's welcome po Miss Selena Alas. Cancer was my biggest fear. Now, finally, I can say I am a cancer survivor. My name is Selena Dagdag Alas. I was a former sportscaster for the Ateneo Blue Eagles, also for PBA. I'm a wife, I'm a homemaker, I'm a believer of Christ. Now, finally, I can say I am a cancer survivor. It was in the early months of 2021 when I was diagnosed with a very rare form of cancer called gestational trophoblastic neoplasia. Back then, I was very much shaken. I remembered walking out of my doctor's clinic, falling into my husband Kevin's arms as I repeatedly cried, "Help me, God." You know, cancer was my biggest fear. And to have it in my 20s was a huge shock for me. So I began my chemotherapy. And naturally, with the strong medication, all sorts of complications arose. While I was doing chemo, tumaas po yung liver enzymes ko, bumaba po yung hemoglobin ko, bumaba po yung white and blood cells count ko. I had rashes, I had unexplainable fever, had low sodium, just to name a few. You know, it was a very hard time for me. Now, this is where my story begins with barley. One of the people that the Lord used to encourage me during that difficult season of my life was my dear friend. You know, Ate Gemma was like a big sister to me. And it was through her that I discovered the use of JC Organic Barley. I remember when I was in the middle of my chemo treatments, she would send me all of these supplements, all of these medications and products, which she strongly believed will help my body recuperate. So I brought these supplements to my doctor. My doctor did careful research. And you know what? The only thing she cleared was the organic barley. I started taking JC Organic Barley along with the other supplements that my doctor prescribed. And by God's grace, I saw great improvements in my body. Just to take you back a few months, you know, I had
to pause from chemo. I had to pause in between cycles kasi tumaas yung liver enzymes ko 5 times the normal level. Ang taas-taas ng liver enzymes ko noon that my body needed to rest from chemo. It was my body's way of demanding rest kasi malakas yung gamot. So in those days that I wouldn't do chemo and I would be at home resting, I would nourish my body with good food and with the JC organic barley. I saw my liver enzymes, they began to normalize. Apart from that, because of the type of cancer I had, I was bleeding a lot. So naturally, if nagdudugo po ang tao, bababa po talaga ang kanilang hemoglobin count. So I started taking JC Organic Barley. I still continue to take it until I saw that normalize as well. Eventually, I was pronounced cancer-free. On remission na po ako for over a year and 4 months, I believe. Still continue to take it because I heard and I researched several of its benefits. I learned that it would lower blood sugar levels, it would lower blood cholesterol levels, it would also help people with anemia, it would prevent osteoporosis, it aids with digestion. To top it all off, bukod sa mga benefits na yan, it also prevents certain types of cancers. By God's grace, I started to feel more and more like myself. I started to feel stronger, started to feel more energetic, kumbaga. So today, I stand before all of you healthy and well. Hallelujah! The Lord is good. It is my prayer that JC Organic Barley helps you just as much as it has helped me. Ayan, di ba? Alam niyo, napakaganda ng kwento ni Miss Selena, di ba? So, alam niyo, yung GTD, okay? Yung gestational trophoblastic cancer, isang rare cancer yan, isang uri ng cancer na hindi talaga nakikita ng madalas. Okay? Sabi nga nila, mga 1 is to 1,000 cases, di ba? So, napaka-rare ng possibility. But then again, if you had that, kasi nangyayari yan kapag meron kang abnormal pregnancy, kaya tinawag ng gestational, no? So, ibig sabihin po, isang uri ng cancer na dapat pinag-iingatan. And what happened to Miss Selena? Definitely, nag-chemotherapy yan, nag-undergo ng mga procedure. Pero sino ang naging dahilan ng kanyang full recovery? Isang produkto known as JC Organic Barley. So, alam niyo po, napaka-importante talaga na i-take natin kahit na once a day, no, yung ating JC Organic Barley, isang juice a day lang, sapat na para matulungan ka to become healthy. So, definitely, dahil po gusto natin maging healthy lahat, kinakailangan ma-share natin ang ating produkto. Hindi lang sa mga kapamilya natin, kundi sa iba't mga kaibigan pa natin at iba't ibang mga uri ng kaibigan, no, mga kasambahay, mga K, no? Ika nga, kasama sa trabaho, di ba? I-share natin lahat yan. At paano natin sila i-share? Definitely, tawagin natin ang ating kaibigan. Siya isang training director, no other than Director Jeffrey Ang. Alam niyo po ba guys, no, sa lahat po ng narinig natin ngayon na magandang naidulot ng ating produkto, ang pag-usapan naman natin paano ba natin pagkakakitaan etong JC Organic Barley? Paano ba natin pagkakakitaan yung ating napakagandang produkto? At yun po yung bonus ko sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng tip. Ito po yung tinatawag na how to sell your JC Organic Barley. Usually guys, no, kapag tayo po ay nag-aalok ng ating produkto, no, hindi natin maiwasan na may mga tanong po yung ating mga customer dahil sila po ay curious at gusto po nila malaman yung mga bagay-bagay sa ating produkto. Siyempre, tutulungan namin kayo kung paano sagutin yung mga yan, okay? So, unang-una, kapag kayo po ay tinanong ng tanong na ganito, para saan nga pala itong JC Organic Barley na to? Usually, ang sagot natin dyan is para makaiwas sa sakit. Tama? Pero ang pinaka-deeper explanation po niyan is nandito po sa inyong harapan. Basahin po natin. Alam mo ba, ang barley ay nakakatulong yan para iwasan kang magka-cancer, para maiwasan kang magka-high blood or magka-heart attack,
Mainam din ito para sa mahimbing na pagtulog mo, para maiwasan ang gout at ang acid reflux. Yan ang pinaka-purpose ng barley, para palakasin ang inyong katawan at makaiwas ka sa anumang sakit. O, di ba? So, yun po yung explanation natin sa sagot natin para makaiwas sa sakit. Now, meron pong iba magtatanong, bakit dapat daw araw-araw inumin ang JC Organic Barley? Ang sagot po natin dyan, maraming tao ang ayaw kumain ng gulay. Yan, di ba? Meron po ba kayong mga kilala na mga taong ayaw kumain ng gulay, pero ang barley ay katumbas ng isang plato ng gulay. Ayan. So kung i-explain pa natin yan further, ito po, no, ito po yung makakatulong sa atin, no, sa ating explanation. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Kung magbabarley ka araw-araw, parang araw-araw ka din kumakain ng gulay. Tama nga naman, tama? Ang araw-araw ng pagkain ng gulay ay maganda para sa ating katawan. Lalo na kung barley ang iinumin mo araw-araw. O, diba? So, kailangan araw-araw natin iinumin ang JC Organic Barley. Sir Jeff, paano kung may nagtanong naman sa amin tungkol kung pwede po ba ito sa mga taong matataas ang sugar level or diabetic? Pwede ba ang JC Organic Barley sa mga diabetic? Ang sagot natin dyan, pwede yan. Dahil hindi po tataas ang ating blood sugar sa pag-inom ng JC Organic Barley. So, paano natin explain yon? Ito po explanation natin dyan. Ang barley ay nakakatulong sa pagbaba ng kolesterol. Alam mo ba na ang barley ay may non-soluble fiber nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure? Kasi ang barley, meron niyang beta-glucan dahil pinapabagal niya ang pag-absorb ng sugar sa ating katawan. Pero ito ang suggestion ko sa iyo. Guys, kailangan nyo sabihin to ha. Itong barley natin or itong JC Organic Barley natin, dalhin mo yan sa doktor mo bago mo siya inumin. Kunin mo ang advice nila. Pag nakita niya ito, sigurado ko sa iyo na ito ay i-recommend niya sa iyo. At lalo na ang ating JC Organic Barley ay nakalista po sa PPD or Philippine Pharmaceutical Directory, kung saan ito yung mga medical directory or drug directory ng mga doktor. So, dagdag credibility yan guys, nandun po ang ating JC Organic Barley sa book, handbook na pinagkakatiwala ng mga doktor kapag sila po ay nagre-recommend ng gamot sa kanilang pasyente. Yun po yung PPD or Philippine Pharmaceutical Directory. Ngayon, paano kung may magtanong naman, bakit matamis ang JC Organic Barley? Ang sagot natin dyan, yan po ang maganda kasi meron itong stevia, which is a natural sweetener. Ngayon, kung explain po natin yan, baka nag-aalala ka na baka tumaas ang iyong blood sugar pag ininom mo ito. Alam mo ba na ang stevia ay isang halaman na ang content nito ay no sugar, no carbohydrates, at no calories. Kaya hindi ka mababahala dahil nakakatulong ito sa pag-regulate ng blood sugar levels mo. Lalo na mainam ito sa mga may diabetes. Kaya sa mga diabetic po or matataas ang sugar level, have no fear kasi ang JC Organic Barley natin ay safe at hindi ito nakakataas ng sugar level sa ating katawan. Ngayon, ano naman ang pinagkaiba ng JC Organic Barley sa ibang barley brand? Marami po mga iba-ibang mga barley brand ang naglipana sa market natin ngayon. Pero ang sagot natin dyan, ito ang pinaka-pure at organic na barley na meron sa market today. At siguradong 100% ito na walang halo. So ang explanation pa natin dyan, guys, alam mo ba na maraming barley na ang makikita sa ibang bansa? Merong ibang galing sa China at sa Australia. Pero pag ako ang tatanungin mo, ang pinakamagandang quality ay makikita mo sa New Zealand, kung saan pinaka-fertile ang soil nito at saka unpolluted ito ang mga taniman nila doon or ang kanilang farm. If I may suggest, kung ipapasok mo sa katawan mo, dapat doon ka sa safe at nakakasigurado. Ayan, di ba? So, yan yung sagot dyan. So, ngayon, pag meron naman nagtanong, bakit ang mahal ng JC Organic Barley? Ang sagot natin dyan, ang JC Organic Barley ay mula pa sa New Zealand. Ito ang pinaka-pure at organic na barley na meron sa market today. So if you're going to explain it further, ito po yung nakasulat sa baba, pwede nyo rin pong gamitin tong tip. To be honest, marami pong mas mura. Parang sa Shopee, o diba? Parang sa Shopee, pag nag-order ka,
pagdating sa iyo, medyo nadidismayado ka, di ba? Lalo na kapag iinumin mo. Guys, take note pinapasok mo yan sa katawan mo. Pero sa JC Organic Barley, sigurado kang safe ito dahil maraming approving bodies tulad ng FDA approved, halal certified, assure quality, organic certification in New Zealand at marami pang iba na talagang organic, pure at safe ang barley na meron po si JC. Kaya yun po yung sagot dyan kung bakit mahal po ang JC Organic Barley. Okay? Nakakatulong ba ang JC Organic Barley sa mga may cancer? Ang sagot natin, oo naman ma'am. Nakakatulong yan. Kaya makikita mo na maraming cancer patients ang pinapayagan ng kanilang mga physicians na mag-take ng JC Organic Barley. So if we're going to explain it further, pag ikaw ay umiinom ng barley araw-araw, may iwasan na magkaroon ka ng tumor or cancer. Ganito kasi yan, ma'am. Pag ang tao may cancer, ibig sabihin acidic ang katawan. Since ang barley natin ay may mataas na alkalinity, nakakatulong ito na makatanggal ng toxin sa ating katawan. Kaya ang nangyayari, naiiwasan ang katawan mo na magka-cancer dahil nilalabanan niya ito or nilalabanan niya mga toxin sa katawan mo. Pero ito ang suggestion ko. Guys, ito pa rin itong suggestion ko. Itong JC Organic Barley na to, dalhin mo ito sa mga doctors mo. Okay, kunin mo yung advice nila at pag nakita nila to, sigurado ako sa iyo na i-recommend nila ito sa iyo. Lalo ng barley natin ay nakasulat po sa PPD kung saan ito po yung drug directory ng mga doctors. O, diba? Paano mo nasabing organic ang JC Organic Barley? Ang gobyerno po ng New Zealand ang nag-certified na organic ang JC Organic Barley. So if we're going to explain it further again, ito po yung suggestion namin sa iyo. Napakahirap po kumuha ng certification yan dahil sa strict ang government ng New Zealand to certify a barley plantation. Dahil kailangan 30 years, hindi hinahaluan ng kahit anong fertilizer ang taniman para ma-certify ito. Organic ang taniman ng JC Organic Barley. At ang JC Organic Barley ay meron natatanging certification na assure quality sa New Zealand. Nakakapagpapayat ba ang JC Organic Barley? Malakas makapagpapayat ang barley. Kaya ang daming umiinom dahil talaga naman nakakapag-lose sila ng weight. So if we're going to explain this further, ito po yung suggestion namin sa iyo. Basahin natin nakasulat. Kaya nakakapagpapayat ang barley dahil nakakapagbigay ito ng feeling of fullness at hindi ka nagugutom. Kaya busog ka na dahil para ka lang kumain ng isang plato ng gulay. Kaya best itong i-take kapag wala pang laman ang iyong tiyan. Paano naman kung may magtanong na pwede bang JC Organic Barley para sa mga kapatid nating Muslim? Ang sagot natin, of course, pwede yan sa mga kapatid nating Muslim dahil ang JC Organic Barley ay halal certified. Okay, so ang explanation natin, napakasimple lang po. Kaya malakas ang benta natin sa Dubai, sa Saudi, sa Qatar, sa Kuwait dahil halal certified ang JC Organic Barley. Approved din ang barley natin sa Ministry of Health ng Qatar, Dubai at saka United Arab Emirates. Ganun po siya kaganda. Pwede po ba sa mga bata yung barley? Yes. Okay, pwede po sa mga bata ang JC Organic Barley kasi alam mo ba na pwede ito sa mga bata at napakaganda sa bata. Hinahalo ko sa gatas ng pamangkin ko ito, no? Parang kumakain lang sila ng isang platong gulay. So pwede niyo po siyang ihalo sa gatas ng pamangkin niyo. So ang explanation natin dito, ito lang ang natatanging gulay na pwede from birth to old age. It is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age, guys. No? So ito po ay kailangan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga bata. And speaking of which, alam naman natin mga bata, ayaw talaga kumain ng gulay. O, diba? Pwede po ba ito sa mga buntis, ang ating JC Organic Barley? Pwede sa buntis ang barley dahil para ka lang kumakain ng isang plato ng gulay. So the explanation is, lalo na sa mga pregnant na need ng enough nutrition, ang barley ay napakamainam inumin. Pero itong suggestion ko sa iyo, itong barley, dalhin mo muna ito sa mga doctors mo bago mo siya inumin, kunin mo ang advice nila at pag nakita nila ito, sigurado ko sa iyo na i-recommend nila ito sa iyo. Lalo ng barley natin, again, is nakalista po sa PPD kung saan ito po ang drug directory ng mga doktor. Okay?
Pwede ba ang JC Organic Barley para sa mga nagme-maintenance? Pwede ito sa mga nagme-maintenance dahil para ka lang kumakain ng isang plato ng gulay. So the explanation is, ang barley po ay walang contraindication sa synthetic medicine na iniinom ninyo. Kasi gulay po ang barley. In fact, makakatulong ito ng malaki sa pagbilis ng inyong recovery. Kasi ang JC Organic Barley ay nakakapag-supply ng nutritional support sa ating katawan. Siyempre, huwag niyo pa rin ititigil ang maintenance na gamot. Kasi ang doktor niyo mismo makakapagsabi kung need niyo na pong i-stop ang pag-take ng inyong maintenance. Okay? So, clear tayo dyan, ha? Are you learning? Okay. If you're learning, I want you to type in the comments, type, I am learning. Ayan, okay? So, ngayon, let's go to question number 14. Pag may nagtanong sa inyo, bakit nakakatulong nga pala ang JC Organic Barley sa mga may high blood? Simple lang po. Dahil po ito sa soluble fiber na beta-glucan. Ang beta-glucan po ay nakakatulong para maiwasan ng pag-absorb ng bad cholesterol sa ating mga arteries. So, the explanation goes, ang beta-glucan ay mayaman sa whole grain food at isa dito ang barley. Nakakatulong ito para maiwasan ang pag-build up ng bad cholesterol sa ating katawan gaya ng LDL or low density lipoprotein. Okay? Cholesterol. Dahil yun po yung bad cholesterol. At dahil pinipigilan niya ang pag-build up nito, mas maganda or mas gaganda ang daloy ng dugo mula sa arteries na para bumaba ang high blood naturally. O, diba? So, yan po yung magandang balita na hatid ng ating JC Organic Barley para sa mga may high blood. Ngayon, gaano kaganda sa pag-prevent ng diabetes or increase in sugar level ang JC Organic Barley? Dahil din ito sa, again, bidang-bida po, ang soluble fiber na beta-glucan. Ang beta-glucan ay nakakatulong na malaki sa pag-prevent po ng sugar and carbohydrates absorption sa katawan. If you're going to explain this, napakadali lang po. Ang sabi dito, ang carbohydrates ay isa rin form ng sugar na kapag napabayaan, pwede po itong mag-build up sa dugo. Piniprevent at pinapabagal ng beta-glucan ang pag-absorb ng sugars at carbs sa ating katawan at dahil dito, mas may pagkakataon tayong i-burn ng katawan natin yung existing sugars sa ating dugo. And last but not the least, okay, what if may magtanong sa iyo, ano yung dahilan kung bakit magandang JC Organic Barley sa paglaban ng mga iba't ibang uri ng cancer? O, di ba? Favorite na question yan. Ang sagot natin, ang JC Organic Barley ay maganda sa ating katawan sa paglaban o pag-prevent ng cancer dahil sa high quantity ng antioxidants na taglay nito. So if we're going to explain it, bukod sa 68 micronutrients na taglay nito, ang JC Organic Barley ay may pinakamataas na ORAC value compared sa mga kilalang mga gulay at prutas na parehas na may cancer-fighting nutrients. Ang ORAC value ay sumusukat sa antioxidant level ng isang pagkain. Kapag mas mataas ang antioxidant level, mas mataas ang ORAC value. At kapag mas mataas ang ORAC value, mas tataas din ang potential ng pagkain na ito na protektahan ng ating cells against cell oxidation na siyang dahilan ng pagbuo ng cancer cells sa ating katawan. My name is Jeffrey Antonio Ang, and I'm your Director for Training and Marketing dito po sa JC, and I'm wishing everyone a nice journey ahead. Till next time, see you again. So now guys, nakita mong madaming gumagamit not just here in the Philippines, pero meron din tayo internationally. Meron din tayong mga celebrities and influencers who are also using our products, kagaya ng mga nakikita nyo dyan, di ba? Sa inyong mga screen. Ngayon, the question is, how can you start selling on your initial product supply ng JC Organic Barley? Guys, kung maalala natin, for the wholesaler set of the JC Organic Barley, you will get 17 boxes, kagaya ng nakikita nyo sa inyong mga screen. You'll get, again, 17 boxes of JC Organic Barley. Now, as an authorized wholesaler, of course, you want to sell this para kumita ka kaagad. Tama? Ngayon, bibigyan kita ng steps
3 easy steps lang to, ladies and gentlemen, kung paano mo ibebenta ang iyong 17 boxes of JC Organic Barley mula sa inyong wholesaler sets. O, diba? Nang mabilis. Ano? Ready ka na? Now, let's go! Let's start with step 1. So, ano nga pala itong step 1? Ang sabi dito, step 1 is sell 5 boxes of JC Organic Barley to your friends and family. Sa 17 boxes na nakuha mo, kailangan mo lang ibenta ng 5. O, diba? So, paano mo siya ibebenta? You have to list down yung 10 names. Okay? You have to list down 10 names na galing sa mga contact mo na pwede yung family mo, pwede yung kaibigan mo, pwede dito yung mga kamag-anak mo, pwede dito yung mga tito mo, yung mga tita mo, yung mga social media friends mo, yung mga naging likers mo, yung mga office mates mo, yung mga nagko-comment sa'yo, at pwede kahit sino ba sa circle ng friends mo. So, ang gagawin mo lang po ay maglilista ka ng 10 pangalan mula sa inyong contact list. Okay? So, ngayon naman, after nito, alright, sa kanila mo ibebenta yung 5 JC Organic Barley na hawak mo galing sa iyong mga product supply for being an authorized wholesaler. Ngayon, paano mo gagawin yan? Simple lang gagawin mo. Kukuha ka lang ng mga product testimonials sa ating social media accounts. Meron po tayo yan. Marami tayo yan. Saan? Sa Facebook, sa Instagram, at saka sa TikTok na pwede mong kunin din yung mga product testimonials. Ngayon, ito naman yung tanong ko. Paano mo pipiliin yung testimonial na bagay sa iyong kaibigan, kamag-anak o kakilala? Simple lang po. Let's say, for example, meron kang tita na alam mo na meron siyang diabetes. So, anong gagawin mo? Kukuha ka ng testimonial sa ating TikTok, Facebook, or Instagram na tungkol po sa testimonial ng diabetes. At isisend mo to sa tita mo. At pagka-send mo sa tita mo, pwede mo siyang isend sa Viber, or sa chat, or sa Messenger. No? Pag sinend mo to sa kanya, okay, lagi mong sasabihin or lalagyan ng message na, Tita, napanood nyo na ba to? Kung hindi pa, tignan natin ito. Tignan mo to, tita. Ito yung trending na video na grabe ang daming views neto, tita, na bagay po sa inyo. So, pag sinend mo yung video na yan, siguradong magugustuhan niya ng tita mo. Bakit? Kasi makaka-relate siya eh. Meron siyang diabetes, napanood niya yung testimony, no, na galing sa ating social media account, na meron pong isang taong may diabetes na malaki po ang naitulong nito, no, yung JC Organic Barley para gumanda po yung kanyang kondisyon. Dahil naniniwala ako, yung tita mo may diabetes, meron pong mga iniinom na gamot yan para matulungan pong gumanda ang kanyang kalusugan o yung kanyang kondisyon. At kapag nalaman niya na meron pong produkto kagaya nitong JC Organic Barley na talagang malaki pong maitutulong para ma-normalize ang blood sugar, kagaya ng napanood niya, sigurado, susubukan niya ito. At willing po siyang gumastos. Tatandaan yon para po ma-experience niya kung gaano po kaganda ang JC Organic Barley. At hindi lang sa diabetes, ganyan din po ang gagawin nyo. Kapag may kakilala ka, no, na kamag-anak or kaibigan or ka-opisina o kahit sino pa man na meron mga iba-ibang kondisyon, pwede rin ito sa mga may gout, sa mga may high blood, sa mga may kondisyon ng cancer or ano pa mang mga kondisyon. Pwede po natin i-share yung mga videos. Kasi bawat video ng testimony natin, meron pong nababagay na kondisyon sa bawat mga kaibigan, kamag-anak at kakilala natin. Di ba napakadali? Kasi yan lang ang gagawin mo. Kukunin mo ang inyong testimonial video sa ating JC Authorized Wholesaler Portal at ang sasabihin mo lang sa kanila ngayon, pag nagtanong sila about the product na napanood nila sa The Healthy Money, kung paano mo ipapaliwanag ang produkto natin sa kanila. Kasi alam mo yung products natin ay top quality in the world at talagang makakatulong sa kalusugan ng mga kakilala, ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, lalong-lalo na yung ating mga kapamilya. So, ang good news, nabentahan mo sila ng 5. Tama? At ang pinakamaganda niyan, tandaan nyo 17 boxes, no? Yung una, tapos nabentahan mo ng 5. So, ang natitira na lang ay ilan? Tama, nasa harapan nyo na po. 12 boxes na lang. Alright? So again, mula sa initial 17 boxes mula sa inyong wholesale set, ngayon, 12 boxes na lang po ang matitira.
So ngayon naman, pagkatapos po ng step 1 na napanood nyo, punta naman tayo sa step 2. So ano ba yung step 2? Napakadali lang po niyan. Maghanap lang po tayo ng 3 resellers. Sino-sino po ba itong mga resellers na to? Ito yung pwede po yung mga kapatid nyo, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, kamag-anak mo, o kahit sino man ang nagkagusto po at nagka-interest sa produkto na meron din silang balak sharean nito. Alam nyo, being an authorized wholesaler, meron po tayong profit, no? Na 60%. O, diba? So, anong gagawin lang natin? Yung kita natin na 60%, hahatian lang natin sa kanila. Sa atin yung 40%, bigyan natin sila ng 20% para ganahan sila i-share yung produkto sa iba. Ganun po yung step 2. So, ngayon, ano namang gagawin ng ating mga resellers? O, diba? Napakadali lang. Katulad ng ginawa mo sa step 1. Tulad ng ginawa mo, ganun din ang gagayahin niya. Ililista rin niya ng 10 pangalan ang kanyang kaibigan, kakilala, kamag-anak, opisina o sino paman. Kukuha din siya ng testimonial video mula sa ating social media account at isesend rin niya ito sa kanyang mga kaibigan. Kukuha din siya ng mga testimony videos na ito dahil ito po ay napakalaking tulong po. Lalong-lalo na kapag makaka-relate din po sa parehas na kakondisyon ng kanyang katawan. At sasabihin lang niya sa mga prospect niya na bibigyan po niya nito na for example, Tita, napanood mo na ba ito? Di ba? Sounds familiar? Ganun lang yung gagawin niya. Kung yung ginawa mo, ganun lang gagawin ng mga resellers natin. You know why? Kasi ang goal ng resellers mo is to sell ilan? 3 boxes each na mabilis nilang maibebenta. Kasi gagawin lang nila ito yung ginawa mo sa step 1. Again, ulitin ko ang goal ng mga resellers natin ay makabenta ng 3 boxes each. Yun lang ang goal ng resellers natin. Okay? So again, napakadali lang po. Kukuha po tayo ng 3 resellers. So ngayon, to sum it all up, makikita mo you have 17 boxes kanina nung nagsimula tayo as an authorized wholesaler. Tapos 12 boxes na lang yung natitira. Tama? Alright? Yung 5 na ibenta mo personally. So natiran ka na lang ng 12. Tapos kumuha ka ng 3 resellers at nakabenta sila ng tig-3 boxes. O, diba? So that is equivalent to 9 boxes. So 12 minus 9, ilan na lang natira? Yes! 3 boxes na lang ang natira. So anong gagawin mo sa 3? Alam niyo ba kung anong gagawin? Ano ba gagawin na sa 3? Anong gagawin na sa 3? Napakasimple lang po. Ang gagawin po natin sa 3 boxes, use the product. Bakit natin gagamitin ang produkto? Bakit itong 3 boxes natin gagamitin natin? Kasi unang-una sa lahat, maganda ito sa kalusugan. And pangalawa, kayang-kaya mo ito i-share. Kasi ikaw mismo gumagamit Natikman mo na. O, diba? So, malalaman mo yung epekto nito sa inyong kalusugan. Malalaman mo kung gaano kaganda to. Malalaman mo yung lasa. So, mas credible ka i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. And with those 3 steps na natutunan natin kanina, step 1, step 2, step 3, maniwala ka sa akin, hindi lang yung initial product supply ang maibebenta mo. Mas marami ka pang mabebenta as an authorized wholesaler and retailer. And that is how you sell your initial product supply. I can guarantee you, ng lahat ng nabentahan mo ng mga 5 boxes, tsaka yung 9 boxes, at ikaw na gumamit, isa lang ang sigurado natin. Next month, tatandaan mo to pag naubos yan, isa lang. Next month, diba? Yung naubos nilang supply, bibili sila ulit kasi yung produkto natin is top quality, sobrang trending at talagang nakakatulong sa ating kalusugan at mahal natin sa buhay. And that is why it is important to do step number 3 as well. Use the product. So guys, meron ba tayong natututunan? O diba sa ating dropshipping, online selling business as an authorized wholesaler and retailer sa negosyo natin dito sa JC, talagang sobrang napaganda. Pero wait, no? Meron pa akong bonus sa inyo. Ano yun? Bibigyan ko kayo ng tip kung paano kayo mas lalong kumita ng maganda dito sa negosyo natin. Ready na ba kayo?
Alright, let's go! Tip number 1, eto na. First of all, for the next 30 days, anong gagawin mo? Mag-post ka sa iyong social media account tulad ng Facebook, Instagram at TikTok. Mag-post ka ng kahit isang video o isang photo, tapos ilagay mo sa caption ang iyong shop link. O, diba? Second, anong gagawin mo? No, eto mula sa ating TikTok, Facebook, o diba? Tsaka Instagram account, pwede kang kumuha ng videos dyan at i-post mo sa iyong social media account, o diba? At ilagay mo ang iyong shop link sa caption, o diba? Ayan po. Pangalawa, i-share mo yung testimonial videos natin once a day sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala o sa mga groups para mas madali itong makita. O diba? I-share mo lang. Alright? Pwede sa Viber, pwede sa WeChat, pwede sa Messenger, or kahit saan pa man na pwede mong isend directly sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. So ngayon guys, nako, pinadali na po namin talaga kung paano nyo gagawin itong negosyo na to. Pero ang tanong, saan mo nga ba kukunin ang mga ipopost mo? Kasi kanina paulit-ulit tayo, di ba? Sinasabi natin na kukunin mo yan sa ating social media account, pwede rin kunin doon. Pero ang tanong, being an authorized wholesaler retailer, saan mo ba mas madaling kunin yung mga materials na ipopost mo at i-share mo? Naka-ready na yan for the next 30 days, guys. Iniready na namin yan para sa inyo. At kung ano yung mga ipopost mo, pumunta lang kayo sa inyong JC Authorized Wholesaler Portal. Then, pagpunta nyo doon, syempre magla-login kayo. Tama? With their username and password. Doon po, makikita nyo po yung mga menu. O, diba? Tapos, hanapin nyo lang po yung menu na nakasulat na Poster Bank, o diba? Then click nyo po yung Poster Bank. Pag click nyo po yung Poster Bank, no, doon nyo po makikita yung mga materials na nakalagay doon na pwede mong i-post at i-download for the next 30 days, o diba? Ngayon, i-download mo lang yan, o diba? Wala pong bayad yan. I-download mo lang yan at doon mo na siya ipopost sa inyong mga social media account. So ngayon, naka-ready na ang sistema. Lahat po yan, nakahanda na po para po matulungan namin kayo sa inyong journey being an authorized wholesaler. Again, welcome po sa inyong lahat. So again guys, lahat ng sistema at materials dito sa ating negosyo ay naka-ready na para sa inyong lahat, mga authorized wholesalers namin. Ang kailangan mo lang is action. Diba? Ano yung action na dapat natin gawin? Guys, ikaw lang ang kailangan. Kailangan actionan mo na. Kailangan mo na lang siyang gawin every day for the next 30 days. So guys, I hope may natutunan kayo dito sa ating talakayan ngayon, and I hope each one of you will follow the steps ng ating programa para mas mabilis mong mabenta yung mga product supply mo at lumaki pa ang iyong kikitain dito sa ating negosyo sa mga susunod na araw. So again guys, maraming salamat. My name is Jeffrey Antonio Ang. Again, I'm your Director for Training Marketing dito sa JC, and gusto ko lang pumbatiin kayong lahat ng isang happy selling to everyone. Wow!